Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, ang matinding lihim tungkol sa tunay na sinapit ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na raw naisalba ng mga selyadong pader ng misteryo matapos ang mahabang panahon ng pagtatago. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ng matinding kaba dahil sa katotohanang pilit na ibinaon sa dilim ng gabi upang linlangin ang sambayanang Pilipino. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang Vice Presidente Sara Duterte ay balitang handang-handa na raw na hirangin bilang bagong pangulo sa gitna ng matinding sindak ng kanyang mga kalaban. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ng mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na inihahanda na para sa isang biglaang panunumpa na magbabago sa kapalaran ng bawat Pilipino habang buhay. Ang bawat sulok ng politika ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang agila ng Davao ay muling nakatayo ng matikas sa gitna ng nagbabagang krisis na pilit na binubura sa internet. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Ikaw yung magtitimon, tama ba? Ikaw yung magtitipon-tipon sa kanila. Iba-brush off mo lahat. Sabi kunyari, may eksena dito. May eksena yung alpot. May eksena yung chipmunk. Tapos dito may eksena. Okay? Pwede siya pumunta doon saglit, nagpakita siya. Ano ba naman yung 5 minutes o 5 minutes na salita? Mahaba na yun actually. Di ba? Masaba na. Pero nga, na nagsalita siya doon, oh, thank you so much, na-appreciate. Kasi nga yung mga tao, nag-expect na makita siya kasi nandoon siya. You know what I mean? Nandoon siya eh. So parang ang sa akin, mga kababayan, alam nila yan na may mga eksena talagang mga ganyan. So siguro kung ako sa kanya nun, kahit 5 minutes lang ako, 10 minutes ako, ipapakita ko lang yung gratitude and appreciation ko sa mga tao. Kasi hodang, ano man ang pinanggagalingan nila. Pero again, let's give him the benefit of the doubt kasi hindi nga natin alam, mamaya sumakit pala yung ngipin, sumakit pala yung ulo. 'Di ba? Ano nangyari sa kanya, hindi natin alam. Mamaya may meeting pala siya na hindi rin natin alam. Yun lang yung sa akin. But, kung meron siyang time, sana kung 3 hours siya nagstay doon, dapat, at least man lang, sige, dahil kung yun ang gusto niya, may favoritism siya, hindi natin alam, 2.5 hours doon, then magbigay siya ng, sige na lang, 2.5 and 45 minutes. Ano? 2.5 and 45 minutes. 2 hours and 45 minutes doon sa Duterte Street, tapos 15 minutes doon sa kabila. Magpakita lang siya saglit, kahit na wala ng mga one by one na picture. Isang group chat lang, o mga kababayan, pasensya na po kayo kasi masakit yung ulo ko, puyat ako, may ganito, may ganyan. May hahabulin po ako, may meeting ako. Pwede ba, saglit ako, sige, pagbigyan ko yung mga picture, tapos isang group lang tayo. Diba? That would be nice sana, diba? Diba? Yun lang yung sa akin. But, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung ano yung reason behind. Kasi yun yung tanong kanina. Diba? Sino ba nagtanong nung kanina palangga? Tapos sabi ni Charlene, okay lang yun to, hindi pumunta si Kumpulong at super successful naman ang DDS Maisog Year. Exactly. Okay? Actually, lahat talaga nag-enjoy, sobrang saya. Kung ako doon, actually, kung nandoon ako, talaga sasayaw lang ako ng sasayaw. Kasi kami naman sa event naman namin na pinupuntahan, wala naman yung mga Duterte siblings, pero naging successful. Nung pumunta kami sa Europe, sa Austria, nung Feb ba yun? Feb 21 naming event, doon sa Croatia, masaya naman. Ang importante, okay, para sa akin, ang importante, lahat tayo na nagmamahal sa bayan at nagmamahal dito sa pamilyang Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Kasi ang purpose kasi ng mga tao doon, it's really because love nila si PRRD. Kasi nakita nila yung ginawa ni PRRD. At nakita natin yung ginawa ni Inday Sara. Kaya yung mga tao doon, talagang nagpupunta doon sa mag-ama, di ba? Talaga, well, kasama na yung buong pamilya.
Pero yun na nga, kung ako lang naman yun, wishful thinking ko lang naman yun. Kung may 3 hours siyang time doon, nag-spend ako ng kahit 5 minutes na lang. Okay? Kahit 5 minutes na lang, just to show the gratitude and appreciation dun sa mga taong nag-travel, although wala naman siyang obligasyon. Diba? You have to be fair, wala naman siyang obligasyon na pumunta doon. Diba? Wala namang obligasyon ng mga pamilyang Duterte na pumunta doon eh. Wala naman sila kasi voluntary naman na event yun na gusto natin. So whether pumunta siya o hindi, tuloy ang saya. Tuloy ang ligaya. Nawala ako sa FB? No, nandiyan pa rin ako. Dance. Tapos ito, tulad nitong nagsalita itong ating alagad doon ng Alpot, dapat daw question natin, bakit ko daw question si Pulong? Boba ka. 'Di ba? Ang nagtanong, follower. Okay? Ngayon, sasagutin natin yan. Alright, in-invite nyo ba? Yes, in-invite po siya. Para sa kaalaman, in-invite siya. Ang pagkakaalam ko pa, pinuntahan pa ni Ben Ripol doon sa Duterte Street. But I don't know what's going on. Kaya nga sabi ko, baka masama pakiramdam, baka may sakit. 'Di ba? Baka may meeting. Okay? So, yun. So, yung division na yan, hindi talaga mawawala yan. Kahit sa pag-upo ni Inday Sara, magkakaroon talaga ng division. Anyway, kaya lang naman kayo pumunta doon para kay Pangulong Duterte, para ipakita ang kanyang, ang inyong pagmamahal. That's it. 'Di ba? Ang importante, nag-enjoy kayo sa pansit. Na ipakita natin yung mga cakes, yung inyong pagtutulong-tulong, yung mga sayawan ninyo. Oh my God, yun ang pinakamasaya. 'Di ba? Yun ang pinakamasaya talaga. Kaya hindi pwedeng pigilan nyo, yung mga Alpot na dito, hindi mo pwedeng pigilan yung mga tao magtanong. Kasi nagtatanong sa akin, Miss Marley, kaganda, sabi ko, wala naman akong even na ako ay may direct contact, I'm not, hindi mo naman kasi pwedeng utusan yung tao kung ano yung nararamdaman niya, baka nga may sakit or whatever. Okay, sabi ni Crystal Sapphire, siya kasi ang kinatawan ni PRD, pero okay lang yan. Hindi naman si Pulong ang sinusuportahan, kundi si Tatay Digong. Exactly. Ang importante, successful yung event nila, Attorney Harry Roque, at then, happy 81st birthday, Tatay Digong. Exactly. Hindi naman kayo pumunta doon para kay Pulong eh. Hindi naman yung birthday, di ba? Pumunta kayo doon para kay PRRD. So, ang importante, nagsaya kayo, nagsayawan kayo, yun. Nasagot ko na yung tanong. Ano pa yung mga katanungan nyo? Sunny, Sunny West, basa lang ako, hindi active sa bardagulan. Sa mga Alpot, kailangan ng pahinga. So, pahinga ka muna dyan. Okay, sabi ni Yuki, so kung invited pala siya at di siya pumunta, may pinili talaga siyang puntahan. Alam niya may event both side, mga supporters si Tatay Digong, kahit man lang, wala na nga palangga. Hindi ko alam, I cannot really answer that question na bakit hindi siya pumunta kahit may invitation siya. Sabi ko nga, baka may meeting, baka may sakit lang. Baka sumama pa karamag kasi ang daming tao, di ba? Okay? Naka-block daw yung tilon mo. Are you kidding me? Ako? Tignan natin. Paano ako naka-block? Okay lang naman ang tilon ko Nawala ba ako? Ba't nawala daw ako sa hindi. Buhay na buhay pa rin ako. Nandoon naman si Spokesari. Okay na yun, sabi ni Anna Sates. Yes, hindi. Ang importante actually, doon yung mga tao na nagsama-sama kayo. Di ba? Actually, nagpasalamat naman si Inday Sara, di ba? Nagpasalamat naman si Inday Sara sa lahat ng buong mundo. Kasi hindi naman tayo lahat ma-accommodate ni Inday. Nakita nyo naman, alam mo, ako wala akong masasabi kay Inday Sara. Nakita ko siya sa Australia. Sino ang mga nasa Australia nung pumunta ako doon? My God. Kaya lalo kong minahal yung ating future president. You know why? Nakita ko siya na tinapos niya lahat. Ilang daan yun sa Australia. Maybe not daan, libo yun. Nakita nyo? Tinapos niya isa-isa magpa-picture. Lahat ng tao. Kaya nakita ko talaga si Inday ng bonggang-bongga doon. Kaya anyway, you're supporting PRRD and the presidency of Inday Sara. So tuloy-tuloy lang natin yung ating support. Alright, Ella? Super successful naman po ang Maliveld. Okay? No need for a Pulong appearance, sabi ni Ella. Pumunta ka ba doon, Ella? Okay, sabi ni Jen,
baka hindi na kinaya ni Kong Pulong ang schedule niya. Ayun na nga sinasabi ko eh. Kaya hindi natin alam. We can only speculate. Okay? Pero yung nagsasabi na hindi naman imbitahan, that's bullshit. Inimbitahan po. Okay? Lahat ng pwedeng imbitahan, inimbitahan. Ako nga imbitado eh. Kaso lang, hindi ako makapunta dahil alam mo na, maraming tayo. Hindi naman tayo lagi na lang lagi na lang pa-travel. Kaya lang tinitimag, hanap buhay. Alright? Maayong gabi pa lang, kagigising ko lang, sabi ni Shishang. Okay? Sabi ni Yuki Duterte ka ba? Kaya sa mga anak ano daw? Kaya sa mga anak ni Tatay Digong, bet ko si Kitty, VP Sara at Baste kaysa kay Pulong. Kasi marunong umarap sa tao, sabi niyo. Lahat naman sila umarap sa tao. In fairness naman, the point here, ando doon tayo at suporta na nagmamahal sa ating former president, PRRD, yun ang importante sa lahat. Yes, yun yung importante. At ngayon, ang importante, yung hinaharap ni Inday Sara. Okay? Actually, paulit-ulit natin pag-uusapan yung hinaharap ni Inday Sara. Kasabi ko nga, isa yan sa in-expose ko na talagang kung pwede nilang gurgurin si Inday, gugurgurin nila. Nakaporma na si Remulla, yung impeachment na yan kay Inday Sara. Ang nakakabahala, sa totoo lang, ang nakakabahala na dapat nating pagtuunan ng pansin, di ba? Compare sa mga petty things, di ba? Ay actually, we can talk petty things kasi hindi naman tayo politiko eh, di ba? Ay yung paano natin, paano may isyuhan ng restraining order, although thank you kay Atty. Torion, ng Supreme Court, yung mga julul, yung mga maleta gang, and also, ano tawag dito? Ano kaya ang mangyayari sa Senate? Kasi, let's say for example, worst case scenario, pag na-impeach sila si Inday Sara, dahil ang mga maleta nila, talagang gumagana ng bonggang-bongga, pwede talaga nila ipa-disqualified si Inday Sara. Yan talaga yung purpose, yung mission nila, mga kababayan. Okay? Posible talagang ipapa-disqualify nila si Inday Sara para hindi na siya makatakbo. Dahil wala nga silang ibang pambato kay Inday Sara. All the ones na ma-impeach siya, according to Sari Roque, tama ba spokes ang pagkaalala ko, hindi naman siya automatic na ma-disqualify para tumakbo sa 2028. But knowing the bangags, they will do something para ma-disqualified etong si Inday Sara para hindi na nga makatakbo. Okay? Or pwede nilang sabihin dyan, i-impeach sila, then perpetual disqualification. Ano yung gagamitin nila? Siyempre, yung mga kasinungaling plunder, kung ano mga pagnanakaw, flood control, confidential fund, yan ang gagawin nila, mga kababayan. So, hindi, actually, ang laban na, kaya dapat mamagorgor na si Bangag, di ba? Mamatay na yung hayop na yan. By the way, kawawa naman si ES Medaldea, doon sa speech, nung doon na nag-speech siya, nung nag-birthday si PRRD, parang gumanon siya. At ang operation niya yata is tomorrow. I hope, sir, safe lang po kayo. Ako naman, alam mo, na-meet ko yan, si ES Medaldea, nung March 23, 2025, naka-wheelchair siya. Doon sa Malibel, naka-wheelchair siya. Tapos, nagkaway lang ako. Kasi, mga lawyer si PRRD, hindi kasi ako, ang personalidad ko kasi, hindi dahil sa, mga politiko yan, ayoko kasing na, ay sir, yung magaganon-ganon ako. Kasi malay ko, hindi pala ako bet. Kasi yung level kasi ng vlog ko is kakaiba. Nagbumura ko, niraray-ray ko ang mga dapat, binobolja ko ang mga dapat bolja, niraray-ray ko silang lahat na, lahat ng pwede kong ray-rayin mga putang ina, di ba? Lahat mo, kahit na mga lawyers or mga nasa likod ni PRRD, kung kailangan kong magsalita, nagsasalita ako kasi independent ako, hindi naman ako bayad ni PRRD. Hindi na ako bayad ni Inday Sara o kanino man. So pag meron ako nakita na sa tingin ko ay mali, I will speak up. Pero yun nga, nung nakita ko si ES, I don't know him, personally, walang whatever. So nakaupo ako doon, nakasalampak ako sa lupa. Nakita niyo yun, pinost ko yata yung picture ko. Gumanon siya sa akin. I mean, na-smile siya. Sabi ko, okay. I think okay lang ako sa kanya. So kumaway ako. Pinicturean niya ako actually Pinicturean niya ako na nakasalampak ako doon. Sayang hindi ko na ready yung picture. Siguro bukas pakita ko sa inyo. Sinad niya kay Doc Lorraine Badoy.
sis, sinend sa akin ni ES. So, tuwang-tuwa ako. Tapos yung itsura ko doon para akong kawawa, hindi naman kawawa, nakabongga-bonggang outfit natin doon. Basta nakasalampak ko sa lupa. Nabasa pa nga yung pet ko doon, di ko lang sinabi kasi lupa yun eh. I don't care. Ganun talaga ako, salampak ko ng salampak. Sabi nga ni Palangga ko, Palangga, salampak ka ng salampak dyan sa lupa. Ayaan mo na. Okay, naka-black naman ako noon. Black skirt and may konting white. So I don't care. Wala naman akong pakialam. So, but I'm praying for you, ES, na sana po ay malagpasan nyo sa family niya, malagpasan yung nangyari. Sabi ko nga, hindi pa si bangag, di ba? Alam mo yon, yung mga taong wala namang ginawang kababuyan katulad ni ES, di ba? Yun pa yung minsan na nahihirapan. But let's pray for his soonest recovery. Sabi ni Jenjen, Madam, si Dean Chase din nababahala ako sa pananahimik niya. Ayun na nga Palangga, kahit din naman ako nababahala sa mga nagtatanong kay Dean, wala pa pong message sa akin. Yung Tipalindog yata hindi available. So I've been nagdadadakdak na tayo dito ng 68 years. Wala pa rin sila. May mga katanungan ba kayo? Can you comment? Ano to? Oh, okay. Meron tayong pag-uusapan. Okay, etong si De Lima, mga kababayan, nagsalita. Sabi niya, hinaras, tinroll, at tinawag na pokpok. Mga pag-aatake sa kababayan sa politika, nagpapahina sa demokrasya. Okay, sa babala ni De Lima. So yung pagtatawag sa mga kababayan ng pokpok, nakakapagpahina daw sa demokrasya, kaya nagbabala si De Lima. Basahin ko lang tong article na to. Maaaring nakikita ang presensya ng kababaihan sa politika sa Pilipinas, ngunit patuloy silang nakararanas na mga pag-aatake at pagtatangkang patahimikin sa isang kulturang nananatiling malalim na patriarchal at lubhang maskulino. Ayon kay Lilayla Hitad de Lima. Okay, sa isang pagsasalita sa panel na Democratic Resilience at Risk, Violence Against Women in Politics, okay, sinabi ni de Lima na ang mga aksyong nagtulak sa kababaihan palabas ng politika ay naging dahilan upang maging matigas at hindi flexible ang demokrasya. Alright, sabi niya, it loses the capacity to adapt, to withstand shocks, to recover legitimacy. Participation shrinks, public discourse narrow, and institutions feel as credible because fewer citizens see themselves protected within them. Kinwestiyon din niya ang kanyang karanasan, kinwestiyon niya ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga pag-aatake sa kanyang personal na buhay matapos niyang imbestigahan ang mga paggorgors na naganap sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Okay, hindi natin ito tapusin. Okay, De Lima, ito lang yan. De Lima, ano itatawag namin sa'yo, anghel? Di ba? Nakakapaghina ba ng demokrasya? Kung tatawagin kang, ano ba yon? Yung actually, dapat kasuhan ka, yung pangaagaw ng asawa ng may asawa. Di ba? Na umamin ka, na iniyok-yok mo ang buto sa imo driver, yung chop-chop mo, di ba? Pumatol ka kasi frailties of a woman. Umamin ka, ano tawag namin sa'yo? Virgin Mary? Diba? Ako, hindi ko ba siya pokpok? Hindi naman. Basta yung sinabi ko lang, nag-chup-chup ka lang. Nag-chup-chup ka lang, Day. Anong itawag namin sa'yo? Virgin, ano pa ba? Holy, anghel. Diba? Kung ano yung ginagawa mo kasi, na pag-amin mo, na ang driver mo na may asawa, paano ka naman hindi tatawagin? Kung ikaw ay umamin mismo na pinatulan mo yung driver mo na may asawa, na kirigkigon ang kanyang burubuto. Diba? Kirigkigon ang iyang burubuto. I love that. Kirigkigon. Alam mo yung kirigkig, parang galis. Diba? Ang kanyang burubuto. Okay, para hindi tayo ma-disqualify dito. Ala ka naman. My God, public servant siya. Bawal yun, sabi ni Gina. Yes. So, yaan, De Lima, ginamit mo ang kapangyarihan ng Department of Justice, ginamit mo ang sweld, ang pera ng bayan, kasi ang nagbabayad sa driver mo ay pera ng bayan during the time. Sabi ni Roland, Immaculate Conception. Di ba? Pera ng bayan, tapos meron kayong benzene. Di ba? Inamin mo naman yan eh. Hindi naman, di ba? Immaculada, sabi daw ni Ka Eric. Immoral, di ba? Tama ba? Paano mo igagalang ang isang babae? Hindi ka nga mukhang babae. Di ba? Mukhang hindi ka nga tao.
Ini-imagine mo si Dilima, kadiri talaga na may imagine si Dilima, ano yung itsura niya. Okay? Sabi ni Mosang Norte, siya ang matandang version ni Magdalena. Banana Q na lang daw ang tawag sa kanya, sabi ni Joey. Alright? Sabi ni Joey B, 9057. Holy Immaculate Chup Chup. Sabi ni Charlene, Holy Immaculate Chup Chup. Diba? Puro buto. Sabi ni Romantic, ngayon yung puro buto, puro karigigon. Alright? Alright. Paano yung nilupok-pok na saba? Okay? At sabi ni Katrina, ano pa? Namit daw ang burubuto ni Jonel, daw nilupak kanamit. Daw nilupak, yun. Alright, mas matangkad lang daw yung konti kay ang mahal at mura. Sino? Si Delima. Alright, watching from the land. Down under. Hello lang ga. Si Cynthia Mabasa. Ay palangga, nagkita ba tayo dyan? Sa Australia? Nako, gusto ko bumalik dyan ha. Marami tayong mga dapat dyan. Celebrate. Okay? Holy Sabakon Libog, sabi ni Dance Scorpion. O, pwede rin. Anyway, grabe, sa kaantay ko sa Team Alindog, di ba? Tingnan natin baka nag-message ng Team Alindog. Wala sila, walang nag-message. Feeling ko tulog ang mga hitad. Okay, tingnan natin to. Ang cute naman ni Spokes Sari Roque. O, tingnan mo ang aking kaibigan, may nag-send, o. Ayan nating Spokes ng Bayan. Ate Ana, thank you. Bike niya yan eh. Dadalhin niya sa, iuwi niya. Ayan yung bike niya sa Netherlands. Napasahin natin yung comment. Alam mo. Ay, oh my God. Nasaya naman nila. Tema. Pauwi na sila. Ngayon. Ayan, yung mga pumunta. Pupunta sila sa Austria. Sino to? Ayan. Panoorin natin. Teka. Si Ben. Teka lang, hindi ko pa ito na-review. Ano ba ito? Baka may censored. Ito. Anyway, post na lang natin to. So, enjoy na lang tayo. Okay, nag-enjoy na lang sila. So, pauwi na sila. Pauwi na sila ngayon, pabalik ng Austria. Ganun mag-sacrifice ang ating mga kababayan. Okay? Ganun sila, pera nila, contribution nila, kanya-kanya talaga. Walang politiko, walang nagpupondo sa kanila, taliwas sa mga binabato lahat sa atin. Tayo mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, bayaran daw tayo ni Pangulong Duterte. Ano-ano mga natatanggap kung ano mga bash-bashing na yan, pero hindi na tayo naapekto, my God. Okay? 11 years sa pakikipaglaban, maapektuhan ka ba sa kanilang mga kasinungalingan? Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagbibinta ay sinalo na lahat ni Maharlika. So by that time, dapat matibay ka na. Hindi ka na aapekto sa mga ganyan. But, yes. Ang sexy daw ni Spokes sa hero. Okay. Sabi ni Cynthia, ma'am, sa Perth po ako, sayang hindi tayo nagkita sa Hague. Papiksa na kami sa Ilanga. Magkita tayo sa Australia. Ay, kaya lang ngayon, gera pa lang guys. Di bali magkikita din tayo. Okay? Gawa tayo ng event dyan, sa Perth. Di ba? Mag-emote-emote tayo, di ba? Coffee with Maharlika. Lahat tayo. Ba? Maharlika and Friends. Pwede ko naman i-carry yung pangalan ko, di ba? Kasi siyempre, 11 years naman tayo nakikipaglaban. Yung iba sa inyo, 2050, nakapalo na sa alindog ko. But ganun pa man, mga palangga, ang importante sa laban natin, kahit saan man kayo naroroon, pag nag-gather tayo, yung puso natin, kaya tayo nandyan, gumigising kayo katulad nila